dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi na pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niwawalhati ka namin sa umaga nito, Panginoon. Panginoon, kung ano man po malumihan sa aming mga puso, isip, salita, mga ginawa, patawarin mo nawa ka ng Panginoon. Tuwid na magkarakter, pero sa iyong harapan. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya, kalakasan, pag-iingat niyo sa bawat sasama, Panginoon. Maraming salamat sa buong linggo na binigay niyo sa bawat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, patuloy na hindi naman, Panginoon, ikaw ay patuloy na aming tupurihin at dakilain sa umaga nito, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po ang bawat ministry sa umaga nito, ang music team, Panginoon, patuloy na samahin sila sa kanilang pag-awit, bigay nila ng awit para sa iyo. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, maging ang mga ushers, Panginoon, samahin sila, dungan, Panginoon, sa kanilang ginagawa, Panginoon. Maging ang children's ministry, kayo patuloy na mag-ingat sa mga bata, maging sa mga teachers, Panginoon. Dinadalangin ko pa po ang mga wala dito na ihatid sila ng ayos dito sa pagdadalan ng Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, na kung gawa ito, maging na magsasalita sa umaga ito, banal ng Espiritu ang mangunang sa kanya, Panginoon. Lord, sa namin dinadalangin ang buong gawa ito sa matamis na kapangyarihan ng pangalan ng Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba palakpakan po muna natin ngayong umaga ang ating Panginoon? Mataas at talakas sa palakpak po para sa ating Diyos. Bago po tayo umawit, pwede po ba lingunin po natin ang ating mga katabi sa kanan, sa kaliwa. Bagitin po natin ang isang pinagpalang umaga, kapatid. Samahan po natin ang aming tingin sa ating mga lawit. Bago po tayo umawit, hayaan niyo po basahin ko po ang salita ng Diyos mula po sa awit, chapter 145, verses 1 to 3. Sabi po sa salita ng Diyos, I will exalt you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Dakila po ang ating Panginoon. Amen po? Nakisabi nga po, dakila ang aking Panginoon. Dakila ang aking Panginoon. Kaya po ngayong umaga, wala po tayong ibang gagawin kundi papupurihan po natin ang ating dakilang Diyos at aawitan po natin siya ng mga papuri at pasasalamat. Amen? Sarap po natin ang ating mga
adore you, we exalt you in this place of Jesus. Let us continue to exalt the name of Jesus in this place. The name above all names. Walang makakapantay sa pangalan. The name that brings healing, the name that brings peace, is Jesus. The name that brings salvation. Let us continue to worship Him. Let us continue to lift up His name. It's Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're worthy. You're worthy of every praises, Lord.
Tunay na napakadakila ng ating Panginoon. He is great. Thank you. Pray the best. Di man po kami nag-usap ng positive, pero natumbok po ng ating awit pagsamba ng topic namin sa ating ito. At kaya habang tayo ay sumasamba sa Panginoon kanina, ay nag-umapaw na ang aking kakalakang at pinapakagdagan ko sarili ko sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu para magagamit ka ng lugar ng pagkakala para sa inyo. But before that, tapos natin ating kanang kamay, sabihin natin ating pananalig sa kanyang mga salita. Sabihin natin, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng At pag-asa. ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the world. One more time, today, I receive the blessings in the world. In Jesus' name, Amen. Okay, mag-isa po kayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Salmo, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 7. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo at ipinakita niyo ang inyong kaluwalhatian sa kalangitan. Kahit mga bata at sanggol ay nagpupuri sa inyo, kaya napapahiya at tumatahimik ang iyong mga kaaway. Kapag tumitingala ako sa langit na iyong nilikha at aking pinagmasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang pinaglalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang iyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalinain? Ginawa niyo kami mababa ng kaunti sa mga anghel, ngunit pinarangalan niyo kami na parang mga hari. Ipinamahala niyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinisilalim sa amin ang lahat ng bagay. Mga tupa, mga baka, at lahat ng mga mababangis na hayop, ang mga ibon sa ipapawid, mga isda sa dagat, at lahat ng naroon. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo. Mga minamahal, ito po ang salita ng ating Panginoon. Pwede ba nalang sa Lord? Ama, mapagmahal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, salamat po sa araw na ito na muli tinitulong kami mga kapatid para magsalu-saluhan ang pagkain panlangit, wala ba ang spiritual food, which is your word of God today. Para na Espiritu, hindi mo lang po akong channel of blessing at likhain mo sa mga kapatid ko na narito ang puso na bukas para matanggap sa pamumuhay ang mga katuruan aming nakukuha sa karunungan ni Haring David na nahayag dito sa aklat ng Salmo. Muli, Panginoon, ilabot namin sa ipapuri, pagluwalhati at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kung tayo mo po, kamayan natin ating katabi. Sabihin natin, mahal kita kapatid sa Panginoon. I love you with the love of the Lord. Magandang umaga sa inyo lahat. Hallelujah. Praise ang Diyos. Pwede bang pasalubungan natin ng masaganang palakpakan muli at presensya ng Panginoon? Alam nyo,
as I meditate on this word, inaalala ko yung style ng buhay ni Haring David. Si Haring David ay nagpo-contemplate o nagpo-mali-muli parati sa kadakilaan ng ating Panginoon. Inaalaala niya yung mga mabubuting bagay na naranasan niya sa buhay ng ating Panginoon, sa buhay niya at relasyon sa ating Panginoon. Tayo man sa buhay natin, if you want a good intimacy in our relationship, even with our fellow brothers and sisters, kinakailangan sabi nga bilangin mo, no? Bilangin mo yung, o balikan mo ang mga magagandang bagay. Kaming mag-asawa, umaaring ako lang, pagka kami sa aming katandaan, kami minsan sumisinsay kami sa mga bagay na nakaraan namin. Kung paano kami nakilala, kung paano kami nagsama, paano kami binigyan ng walong anak. Lahat ng mabubuting bagay, hindi ko pinalilimutan yun. At siguro gayon din ang napakahalaga sa buhay natin. Kasi tayo ay nature natin. Minsan nanini tayo kalimot. Kung isa ba ay nabubura ay magagandang bagay, kahit sa isang sakit lamang ng maliit na pagkakamali ng partner natin o ng kaibigan natin, agad itinatala natin kung pangawin ba. Si Lord na hindi nagtala ng kasalanan natin kahit pa naman. Kaya rin comes si Haring David. Parating ginugunita niya ang kabutihan at greatness ng ating Panginoon. Nakikita ko sa ating pag-aaralan ito, yung larawan ni Haring David, kung paano binalikan ang pagpupundi sa kadakilaan ng ating Panginoon. I can see that nung siya, para binabalikan ko yung kabataan niya nung siya ay musmus pa, na siya ay, alam nyo, may gatas paglabi na, siya pastor na eh. Matalaban yung mga pastor, halos magdamag, hindi na hutulo para binabantay ng tupan niya. At kayo siya Haring David, outside the gate or outside the city of Bethlehem, o doon sa bundok, maaaring siya namupo at the edge of the mountain, maalis na ilir ng bundok ng Arbusia. At pinagpamasdan niya ang halawakan. Billions of galaxies. At maaaring nakatungo siya sa karagatan at mga siya sa kadakilaan and greatness ng ating Panginoon. Kaya nga yung topic natin dito ay kinuha ko mismo sa teksto, ang kadakilaan ng Diyos. The greatness of God. Yung awin din natin, di ba lang baka yung writer noon, hindi ko kinuha sa Salmo 8. Kami naman sa mga employees, dito ako nag-google yung pagtuturo, dito kami nagtapos. At medyo na-antig yung aking pananaw at damdamin dito sa kagandahan ng Salmo 8 ni Haring David. Tingnan ninyo. Ito tinatawag na solemn meditation on the glory and greatness of God. At kung mapapansin nyo, yung pakiplas mga bibitin, verse 1. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng iyong pangalan ay makikita sa buong mundo. Tingnan mo yung last, yung 9. Pinagmatawa sa 9. Pareho eh. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng iyong pangalan ay makikita sa buong mundo. So it begins and ends with same acknowledgement of the excellency o kadakilaan ng ating Diyos. Wow! Di pa napansin ito? Nakita ko ito eh. Nagsimula, pareho at tatapos pareho. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng iyong pangalan ay makikita sa buong mundo. How about us?
Could you see the wonders of His creation? Pag nasa bukid ka, nasa parang ka, tulad ni Hanito, kita mo eh. Pero dito, sapagkat tayo nakatira nila sa mga buildings, hindi na natin halos nakikita mga bituin. Nakakakita ba tayo ng ilog? Sumama ka sa mga gamis. Diba? Kung minsan nalilimutan na, kaya if you will find time na magkakaroon ka ng meditation with the Lord, subukan pumunta sa lugar na napakalayo at makita mo kagandahan ng kanyang galing. Mamamangha ka. At makikita mo yung kalinitan mo, yung insignificant. At tatalakay niya natin mamaya. Nagtatanong nga siya rin, what is mine? Sinong tao na iyong kalinganan? Okay. So, nagtala ko dito ng 5 bagay na mga katuruan at aral na kapay-kapakinabang kapaki-pakinabang sa buhay. Number 1. Sa verse 1 ito. So, we said verse to verse exposition. Verse by verse exposition. Laganap ang karilagan ng Panginoon sa lupa at langit. Kaya sabi niya, O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng iyong pangalan ay makikita sa buong mundo at ipinakita niyo ang inyong kalwalatian hanggang sa kalangitan. At makita rin natin ito. Pag ikay pagdal, makikita mo ito. Pag mag-asawa ay narinig din sa kupo at kitang-kita ang kagandahan ng kaligtasan. Isipin nyo na ang bawat may buhay ay God has given them the capacity to reproduce. Ako nga ako kayo ay nabakit ko na talit ito. Ako bumili mo ng baril na minibili. Baril para sa ibon na may microscope. Medyo heavy duty ito. May silencer. Kasi minsan, yung katulong yung aming kasama sa bahay, nakakita ng sawa, nabita kayo tawag na manok. At papakain, yung parang gusto kong targetin yun. Pero hindi ko naman makita. Sabi ko nga, baka nawawala na yung pusa na maganda, ay siya rin kumain. Pero hindi ko makita eh. Ngayon, sabi ko ay gagamitin ko na sa Magallanes, ang daming ibon sa amin doon. Pero problema, from the inside of me, may inner man ay nag-uupos na sa gusto ko. Hindi ko na kayang pumaril ng ibon. Kasi nakikita ko yung ibon, ay nilalang ng Diyos para magbigay ng alim sa atin. Ay kung papatayin mo, hindi mo naman kakainin. No? E di rin parang nakapas na naman ng nagawin natin. Kaya nababago eh. Nagkakaroon ng continuous transformation sa ating inner man. Kung kaya ang ating flesh, hindi na makasunod. Gusto man ang flesh natin, nananaig na yung spiritual na katakuhan natin at masunod natin ang gusto lang ng Panginoon. We are a spirit being. We have a part that community to God, and that is our spirit. At yun na ang namumuna. Kasi kung mamura pa yung sarili ko, edi ako'y lumalakad pa sa laman. Kaya pinanganais ko na lumakad sa espiritu. Bagamat pa minsan natatapa tayo. Salamat na naman at may Kristo umaako ito at kapalin natin. As we surrender to Him, nare-restore ang harmony, ang intimacy natin sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Number 2, karunungan at kalakasan ay mula sa Panginoon. Ang wisdom o karunungan ay mula sa Diyos. Dito sa verse 2, maging mga bata, even babies and infants, ay sabi dito,
Kahit mga bata at sanggol ay nagpupuri sa inyo, kaya napapahiyan at tumatahimik ang iyong mga kaaway. Ano ba ninyo yung eksena ito? Ay makikita dito sa Matthew 21, pero hindi ko nakalagay din. Sa Matthew 21 from verse 15 to 16. Nung si Jesus Christ ay nagpunta doon sa templo, na nakita niya yung bahay ng kanyang ama ng templo, Old Testament time, ay naroon yung kalakalan. Itinaob niya yung mga lamesang magtitinda ng mga panghandog. No? Okay. Naroon din ginawang kalakalan, yung mga hayop, inagpasan ng Panginoon. At nagawin ang mga pari at pariseo. At habang naroon din naman ang mga pilay at mga bulag na pinagaling ng ating Panginoon at nagpuri ang mga bata. Sabi, purihin ang anak ni David. Sampal sa mukha doon sa mga pare at pariseo noon sapagkat yung kanilang sinasabing heretic o heresy huwag sa Panginoon sa Kristo ay ang mga bata na musmus pa ay nagpupuri. Glory to God. Hosanna to the highest. Purihin ang anak ni David. At mag-isihan ni David. Napakit ko niya may gatas pa ang labi. Alam niyo, siya ay isang pastor. At pag binasa ninyo, kasaysayan tungkol sa kanyang paggampan ng tungkulin sa pag-aalaga ng tupa, ang panganang iyon ay kanyang binabalik. Ang oso at panganang leon ay kanyang binabalik. Kaya niyang samuahin. At sabi doon sa komentary, at least mga 13 years of age, teenager pa lamang siya. And you know the story, na siya ang nagbigay ng tagumpay sa mga Israelita laban sa Goliath na walang makahamon. Sapagkat ng panahon yun, ang labanan ay winner take all. Pag napatay mo si Goliath, suko na ang Palestine. At pagka naman ang nagapi ng Goliath ay ang kinatawan na lalaban sa kanya, susuko ang Israelites sa mga Palestine. At ganyan nga nangyari. Si Haring David ang naggatas pa ang David ay siya ang tukat na restoration, siya ang lumaban at ginamit lamang niya yung tirador, no? Sling. Lalagay lamang ng bato. He carried 5 stones. No? Pero isa lang ginamit niya. At sapat yun para tamaan sa ulo si Goliath at pagkatas he ran after him and pinatay niya. Pero that's the story. So, sino na magkakaloob ng tagumpay? Kung kaya maging sa Exodus 14:14, kung may kaaway ka at ikaw ay nasa Panginoon, sa Diyos mo sabihin. Sabi ng Exodus 14:14, revenge is mine, not yours. Kain po kasi may tinanggap na tayo Panginoon at tagapagligtas. Ang paggawa natin ay hindi na natin sarili, kundi meron ka ng hari ng iyong buhay at tagapagtanggol. Walang iba kundi ating Panginoon. Ito si Amen. Hallelujah. Number 3, kahalagahan ng buhay ng tao sa Panginoon. Napakahalaga natin. Kaya sabi doon sa verse 3, kapag tumitingala ako sa langit na iyong nilikha at aking pinagmasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang iyong alalahanin? Sino nga ba siya upang iyong kalinanin? Ginawa niyo kaming bababa ng kaunti sa mga anghel. Ngunit, pinarangalan niyo kami na para mga hari. So, God has given us what we call this a place of importance. Mahalaga tayo. Sa maraming nilalahat,
Sabagay, special creation natin in the 6 days. Nalalang na lahat ang bagay. Saka tayo nilalang handa, inihanda na. Yung pala tayo obra maestra. Kaya nilalang ang lahat ng bagay sa mundo ito ay para ibigay sa atin for our enjoyment. Sapagkat tayo ay nilalang for His glory. Natutuwa siya sa atin. Kaligayahan tayo ng ating Panginoon. Ngayon nakita ito ni San Pablo, or San Lucas, the writer of Hebrews, para nagsasabing si San Lucas. But the writer of Hebrews, in chapter 2, 6-8, ipinakita niya sa kanya ito. Sabi niya sa verse 6, sapagkat ito sinasabi ng kasulatan, o Diyos, ano ba ang tao upang iyong alalahanin? Siguro ako rin niya kay Hari David ito. Sino nga ba siya upang iyong kalinganin? Pero sa verse 7, magkaiba. Magkaiba sa verse 7. Sa maikling panahon, ginawa niya mas mababa ang kalagayan niya kaysa mga anghel. Ibig sabihin, kung kanina ay sabi doon sa verse 4, you were created as a little bit lower than angel. Dito, in a little while, sa maikling sandali, ginawa tayo na mas mababa ng kaunti sa akin. Pag pinalalim mo ito, nangangahulugan, this word is referring to Jesus Christ, the writer ng Hebrew, na siya ay ating panganay. Kaya kung anong meron si Christ, meron din tayo. Ang lahat ng yan, yung place of importance na meron tayo sa ating Panginoon kahit na kinakalinga, it's all because of the Lord Jesus Christ. Remember, we are a fallen creature. May fallen nature tayo. Okay. Verse 4. Pagtitiwala sa tao ng pamamahala sa langit, sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Kung kanina bigyan tayo ng place of importance, ngayon naman na yung dominionship, ibinigay sa atin yung authority to rule. Yung account ng creation sa Genesis 1:26 o Genesis 1:28, ginawa tayo para tayo mamahala. God has given us the authority to oversee or authority para tayo maging steward, tagapamahala. So, pagtitiwala sa tao ng pamamahala sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Verse 6, sabi dito, ipinamahala niyo sa amin ang iyong mga nilalang at ipinasilalim sa amin ang lahat ng bagay, mga tupa, mga baka, at lahat ng mababangis na hayop. Ang mga ibon sa ipakawid, mga isda sa dagat, at lahat ng naroroon. Kita niyo yung ibinigay sa atin. Kaya dito, ano bang invasion meron tayo, bahagi yun ang creation sa atin. Bigay sa atin yung marunong kong gumawa ng kotse, marunong kong magmekaniko, marunong kong gumawa ng bahay. Ang lahat ng iyan ay kasama sa rulership na ibigay sa atin. Amen. Now, what happened? Meron tayo tinatawag na naantala or distorted way of living because of our fallen nature. Kasi hindi may pag-aalis, taglay natin ang kalikasan ng pagiging masama. Kaya tayo ay may kapalpakan dito. Kaya kumisan, nagiging parang zombie ang ibang mga tao. No? Di ba? Nagiging parang monster. Di ba? Sobrang babangis. No? At dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Panginoon. Lahat tayo.
Pag pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, all have sinned and fall short of the glory of God. But God sent His Son Jesus and took upon Himself yung pag-ako ng kasalanan natin. And He died at the cross. But on the third day, He rose again from the dead. No? Ngayon, sa buhay natin ngayon, yung sinasabi dito ni Haring David ay hindi natin makita sa realidad. At kinakailangan na tayo ay makaranas ng relasyon sa ating Panginoon. And that's the reason kung bakit may Christmas. Naparito para bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasesya. Lahat ng pinag-aralan natin kanina, lahat ng yan ay para sa atin. But somehow we pay. Nabigo natin na tayuan ang layunin ng Panginoon. Salamat ka lang at may Pasko. What's the message of Christmas? Ano sabi doon sa Matthew chapter 1? No? Para alisin o iligtas tayo sa kasalanan. And this name will be called Emmanuel. God is with us. Yung napahiwalay na kalagayan natin, kaya hindi natin maramdaman yung nakita ni Haring David, ang rulership and management of all these created beings in this planet ay nagiging palpak ang ating pamumuhala because naabuso natin ito. At salamat na naman mayroong Christmas. Ang pagkahiwalay natin ay nabalik at naalis ang ating pagkakasala sapagkat siya na walang kasalanan, He took the place of sinners at inako ang pagbabayad sala. Kung kayo natatamasan natin ngayon ang pananumbalik, we were brought back, kaya tayo, we are the redeemed. We were brought back by a price in dugo ng ating Panginoon. Kaya tayo yung makakapagpatuloy na ang mandado ng ating Diyos that we are created for His glory ay maganap sa ating mga Kristiyano. Kaya say Amen. Kaya tayo ang ambassador. Kaya sabi sa Luke naman, ano ang dahilan? The reasons of Christmas. Why? Bakit? No? Para magkaroon, give peace and goodwill to mankind. So that magkaroon ng kapayapaan. Napakahirap ng hanapin ng kapayapaan. Sa mundo ito, nakikita mo. Di ba? Pag isa larangan ng politika sa ating mga leader ng bansa, hindi mo na halos makita ang kapayapaan. Sila nagbabaguhan. But not for us Christians. We are ambassador of peace and goodwill in this planet. Can you say Amen? Amen. Nakikita natin ang patuloy na pagkakaloob ng wisdom mula sa ating Panginoon katulad ng nararanasan ni Haring David. Para bang naroon ang kaganakan natin. So, kasi kung ang ating focus naman dito, well, ay para sa mundong ito, ikaw na raw ang kawaawang nilalang. Tayo nilalang ng Diyos. Physical birth. No? But we need to have a second birth. Kailangan natin ipanganak sa Espiritu. Kaya say Amen. Kasi kung panganakan natin ay sa physical, maaaring makamtan mo ang lahat ng physical ting bagay sa mundo ito. Pero lahat ng yan ay mawawala. But if you have your spiritual rebirth or spiritual birth, naranasan mo ang kapanganakan muli, lalang ng banal na Espiritu, doon ibang at panahon na mawala ka sa mundo ito. Lumilipat ka lamang sa kalinga ng ating Panginoon. Sabi nga narinig ko isang araw si Bishop Abante, kapag sabi na, tinatahas ang sinasabi doon sa ito po si Abante ay, Bishop Abante, ay kasama sa crowd ko. Narinig ko minsan, sabi niya, kapag ang tao'y ipinananglaan ng physical o minsan lamang, pag namatay siya, dalawang kamatayan. Kamatayan physical
at kamatayang eternal, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos at pupunta siya sa lawa ng impyerno. Pero kung tayo nakaranas, sabi niya, ng spiritual o pangalawang kapamanakan, dumating man sa kanyang kamatayan, physical lamang. Wala na yung pangalawang kamatayan, sapagkat ang pangalawang kamatayan ay para lamang doon sa hindi nakaranas ng spiritual birth. Kaya pala sabi sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. So kinakailangan nating maranasan ang relasyon ng pagtanggap sa ating Panginoon. And it is the reasons for Christmas. Sineselebrate natin. I consider this message, sa pagkakinuha ko, it's a pre-Christmas message sa celebration. Kaya yung Christmas na pangalaga, yung pagparito ng ating mga lubos. For 4,000 years, ang mga propeta ng Old Testament ay naghahanap na dumating na kapagligtas. At 2,000 years ago, dumating na yan. At all our sins and transgressions were paid for by the Lord Jesus Christ's blood at the cross. Binayaran niya. Kaya na si Amen. Kaya sa buhay natin, He is our advocate to the Father. Pag sila advocate, siya ang ating intercessor na kapag-itan. Noong unang panahon, na kumisan tayo yung ginagawa pa rin ngayon, huwag na natin gayanin unang panahon. That is time. Kasi dumating na si Kristo. Sabi sa aklat ng Hebrew, noong una, ginagamit yung mga punong pari natin. But now we have a pari na hindi na namamatay. He is our eternal priest, our mediator, our advocate of the Father, si Jesus Christ. Then say Amen. So noon sa tatay na punta, sa pare, kung umpisa tayo ngayon, 1 John 1:9, if you have sinned, come to God with humble heart, surrender your life again to Him, and restore your intimacy with God. Wala nang hindrance ang iyong paghiling sa Kanya. No? Sapagkat hindi piling pagsamahin ang tao na makasalanan at ang Diyos na banal. Pero tayo, because of what the Lord has done, ginawa tayong matuwid o ginawa tayong banal. No? Spiritually, we are blameless in the sight of the Father. And much more, God wants us, as we walk in this planet, ay lumakad tayo ayon sa inyong katauban. Kaya si Amen. Pamisa-misa natututilas tayo. Always humble, approach God in repentance, ask forgiveness, and you will receive forgiveness. And restoration and restitution ay mangyayari sa buhay natin. Kaya, ang papuli ay sa Panginoon. Nawa, sa Paskong darating, magsisimula ating sa, I think, 15 na 15. So, 15 nga simula. Simula ng ating simbang gabi, ay huwag natin kalimutan. May mga series of teaching about Christmas. At ito ay napakaganda. Napakaganda. Na malaman natin talaga ang tunay na diwa at makaroon natin ang layunin ng Panginoon kung bakit siya naparito at kung paano siya muling pabalik dito. Ito siya Amen. Purihin ang Diyos tayo na natin sa dalawa. Panginoon, sa pagkakataon ito, nais ko pong magpasalamat sa iyong kabutihan. Lalo mo pong ibahayag sa bawang isa ang iyong kadakilaan. Higit sa lahat, magpadama ka ng iyong pag-ibig because you are love and you are our eternal God na hindi ka nababago. May mga pagkakataon, Panginoon, na namin nagkakamali, but you are always with us. Tunay, Panginoon, you are with us, Emmanuel.
Yamang tinanggap ka namin sa buhay namin bilang aming hari at Panginoon aming buhay. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na sa lahat ng pagkakataon ay kung kami nagkakamali ay ma-recognize namin, Panginoon, na Ikaw ang nagpatay ng lahat. And You are willing and able enough to forgive us in all our sins and transgressions. Kaya salamat, Panginoon, na Ikaw ang aming punong pari na buhay magpakailanman at paparito sa dulo ng kasaysayan para kami ay lubusan maranasan ang kalwalhatian na pinangakong mo sa amin sa dulo ng kasaysayan. So muli salamat, Panginoon, we give you praise, honor, and glory, and we say we love you, Lord. In Jesus' name, amen. May God bless you. Pastor Joshua. Tapo tayo sa communion. Sige. Tasbo natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Pagkat ang hapag ng Panginoon ay pagkasadula ng tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang tangan natin tinapay ay simbolo ng kanyang katawang nasugatan. Sabi ng salita ng Diyos, sa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling. Ano ang magaling ang tinutukoy doon? Hindi lamang ang physical. Ano ba sulirin natin? Batid ng Diyos. Ano ba pangangailangan natin? Batid ng Diyos. At inaako niya yan. Kaya ang solution, kaya tinatawag siya, our Jehovah Rapha, dakilan natin magkadamot. Siya rin ang ating provider. Lahat. Jesus is enough for us. Matuto tayong lumapit sa ating hari. Ang hari natin ang bibigay ng pangangailangan ng kanyang mamamayan. At yun ang gawain ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya tinatawag siya our advocate. We pray to the Father in the name of the Lord Jesus Christ. Our access to the blessing is through the Lord Jesus Christ alone. Sa simple ng langit walang ibinigay ang Diyos na ating tagapagligtas, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Tanggapin po natin ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan. Tapos po natin ang inumin. Ang inumin po natin tanga ay nag-aarawan o simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Na sa blood ng ating Panginoon, we were buyback. Tayo ay iniahon muli. We were redeemed. Tinubos tayo from the hands of our adversary. At naranasan natin ang karayaan ngayon. The freedom that Jesus Christ died for at the cross. We experience the freedom. Malaya po tayo. Nakapin po natin. Purihin ang Panginoon. Yan, salamat po sa ating Panginoon at salamat po, Pastor, sa inyong napakagandang mensahe. Tunay na talaga ang Panginoon ang napakadakila sa ating buhay. Kung wala talaga ang Panginoon, hindi natin kayang mabuhay, di ba? Talagang masarap alalahanin yung kabutihan ng Panginoon. At lahat magagawa natin kapag ang Panginoon talaga yung kumilos sa ating buhay. Kaya thank you, Lord. At ngayon naman po, dako tayo sa ating covenant. Pwede po ilagay natin ating kamay sa ating bibig.
faith mo. Yan. Sambitin po natin ang ating covenant. Kami ay nagpasyang magmahalang bilang magkakapatid. Ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hubutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Tayo naman po ay dadako ngayon sa ating special number na tawagin po natin yung ating mga children. Meron po sila ihahandog para sa atin. Sige po. Ako naman po. Sino po yung mga meron po ang bagong attend po ngayong umaga ito? Wala po. Sige po. Ako na po tayo sa ating announcement. Yan. Mga kreto. Ito po yung tuwing Tuesday sa ating covenant meeting, yung ating prayer hour. Bago na pong topic yung tatalakayin ngayon, lahat po ay iimbitahan sa ating pag-aaral tuwing Tuesday, December 10 po, 2024, sa ganap na 5:30 to 7:30 p.m. Lahat po ay pwede pong umatin. At sa atin naman pong Sunday School, ito po ay nagaganap tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, ages 3 to 12 years old. Yan, dikayatin po natin ang ating mga anak para po makapag-aral ng salita ng Diyos. Para lang po sa weekly youth fellowship, ito po ay dinaganap tuwing Saturday 5 to 7 p.m. via Zoom. At ang ating pong Sunday worship services ay nagaganap tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. At sa gabi naman po ay tuwing alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. At para naman po sa ating home prayer meeting, yan po, kung gusto pong magpa-open po tayo ng home prayer meeting sa ating mga bahay, napakaganda po talaga na meron po tayong simbahan po. Ito po ay talagang laking tulong po para po tayo ay mapalago sa ating Panginoon. Para naman po sa ating praise and worship team is indeed instrumentalist, keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. Kung mga interesado po kayo, dapat na po kayo sa ating pasto, sa worker, pwede po tayo magpa-assign po. Sa ating the children ministries in need of willing and committed volunteer teachers of Sunday School. If interested, please fill up the registration form found at the usher table in the registration area or directly message Aaron Penny, FB or Messenger. Best gift ever, every good and perfect gift is in God. December 22, 10 a.m. onwards of Blessing in the World Community. Ito po yung sa Children Ministry Christmas Party. Yan, excited na po ba lahat? Malapit na po ang ating simbang gabi. At ito po ay gaganapin sa December 15 noong December 20, 7 p.m. to 8:30 p.m. Dito po sa ating hall.
purihin po ang Panginoon. Pwede mo bang isang malakas na blessing siya? Ayan. Pakitapit nga po ang inyong katabi at tingnan niyo po at pakisabi, napakabuti at napakadakila ng Panginoon sa buhay mo. Amen. So, handa na po ba tayo sa ating gagawin ngayong umaga? Ang ating pong pagbibigay. Ito po ay, sabi nga, isa sa pagpapakita ng ating Diyos ay napakabuti at napakadakila sa atin. Bakit nga ba tayo nakakapagbigay? Kasi merong pagpapalang galing sa ating Panginoon. Okay, ang sabi po dito, sabi nga po, at ito naman po ang pagpapala sa ating pagbibigay. Sa awit 37, verse 25. Sabi po dito, mula pagkabata, hanggang sa tumanda, ay walang nabalitaan ng taong tapat ang Diyos ay nagpabaya. Ang anak niyang naging hampas lupa. Sabi po dito sa kanyang mga salita, wala pang hinayaan ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen po ba? So ganun po kabuti at kadakila ang ating Panginoon. Wala daw pong hinayaan doon sa taong tapat na maging hampas lupa. Bawat isa po ba sa atin nakaranas na tayo po hinayaan ng ating Panginoon? Hindi pa po natin naranasan yon. Yung time na kapag kailangan mo, lumapit ka sa Panginoon, nandiyan na kaagad ang kasagutan ng ating Panginoon. Sabi po dito, lalo na doon sa taong tapat. Kung ang Diyos po ay napakatapat, napakadakila sa atin, kaya din po ba natin magtapat sa Panginoon? Kahit po sa maliit na bahagi, kahit po sa ngalan ng pagbibigay, sa ngalan ng paglilingkod sa Panginoon, kaya po ba natin magtapat sa Panginoon? Sabi po yung pangako ng Lord, wala pang hinayaan ang Diyos, lalo na sa taong tapat. Walang naging hampas lupa. Amen po ba? So alam po ngayong umaga, sa pagbibigay po natin sa Panginoon, tunay nga po na ito po ay nagmumula sa ating puso. Alam po natin, siguro po sa mga buhay natin, pag-iisipin natin, grabe Lord, yung kabutihan mo sa amin, kailan mo nga ba kami pinabayaan? At yung simpleng pagbibigay mo sa Lord, alam niyo po kung sino matutuwa, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Naalala ko po yung isang palagi ko ito, hindi ko po ito makakalimutan. Sabi po doon, yung pagbibigay po natin sa Lord, sabi po, honor God. Ihuba, kapag nagbibigay tayo sa ating Panginoon, napaparangan natin ang ating Diyos versus other. Sa pagbibigay po natin, yan po, hindi po sa bulsa na pupunta. Kundi po, ayan ay patuloy na ginagamit para po patuloy na kapalaganap ang salita ng Diyos. At alam niyo po ba ang Lord, kapag nakita tayo ng gano'n, naging tapat tayo sa Kanya, sabi po doon, great reward. Ang ibig sabihin nun, hindi humahayaan ng Lord na wala pong ibabalik sa ating katapatan sa Lord. Ang Lord po, kakaiba po sa tao. Di po ba ang Panginoon, makita ka lang na, grabe itong anak kong to, grabe ang tapat ng anak kong to. At ang Lord po ay binabalik agad sa atin. Pero hindi po yun ang ating ano. Kaya po tayo nagbibigay kasi nga po, alam natin yung katapatan, kadakilaan, at kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At kung mayroon lang tayong sentimo na alpasan, yan po ay galing din sa Panginoon. Amen po? Kaya po ngayong umaga, hawakan po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. At ating po itong ipanalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship your name, O God. Panginoon, ngayong po umaga, salamat po. Muli po kami na paalalahanan kung gaano makabuti, kung gaano makadakila sa bawat isa sa amin. Aming Ama, sa umaga pong ito, naandito po yung aming mga kaloob sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na ito'y kulang pa, hindi ito sapat. Pero, Panginoon, dalangin po namin sa bawat sentimo, Panginoon, na aming ibibigay, Panginoon, patuloy po itong magamit sa mas marami pang kaluluwa, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, yung mga business nila, Panginoon, at salamat din po doon sa mga tao na wala sa kalagayan ng bigay. Lord, kanina pa lang, Panginoon, sila'y pinagpala mo lang. Muli po, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen.
Taswan natin ang ating kamay pag-benediksyon sa Diyos na nakagawa na hindi pa sa inyong hinihiling o pinapangarap, hindi na sa kapangyarihan diyan na nananahan sa atin. That's because the Holy Spirit that is within us, God is able to do exceedingly, abundantly, above all that you can ask or dream of. Naway matanggap niyong ibaya pa ang pag-ibig ng Diyos Ama. Tatanggapin niyo higit pa sa dati ang kasaganaan ng biyaya mula sa Panginoon Yesu Cristo. Tatanggapin niyo iba-iba ang pag-ibig at pag-ibisa ng Banal na Espiritu Santo mula ngayon at pagkailanman. Merry Christmas to all of you. In Jesus' name, Amen.